Ikaduhang Pedro 3:18. So, there is an English version na ko, nga, but grow in the special favor and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, or grow in grace. Amen? Grow in grace. Amin pagtupo diha sa grasya sa Ginoo. Ako ni dito no Tagalog yung ang paglakad sa biyaya ng Diyos. Ang paglakaw diha sa grasya sa Ginoo. Amen. Kabalo mo nga kita sama ta sa naglakaw karon. Amen. Journey mo ni kina to pagkakristohanon, it is a walk o paglakaw or journey nabang unsa na sa lang siya o sa ka paglalakbay basta Tagalog no. O sa ka panaw o sa ka panaw nga adong gilakwad na karon. Now, kung mangutana mo, ahan naman ta karon naglakaw. Naglakaw ba ta padulong sa grasya o naglakaw ta diha sa grasya? Amen? Ang gatong padulong pa wala ko diha. Kaya padulong pa lang. Pag kita naglakaw ta diha sa grasya sa Ginoo. Amen? Diha ta naglakaw diha sa espesyal nga pabor sa Ginoo. O na nga si Apostol, si Pedro nga nang hinaot ko kamo mutubo diha sa grasya sa Dios. Grow in grace. Amen. So what it means to grow in grace? Mutubo pa ta. Ano bang magtubo ta sa grasya? Una, to live in the knowledge of what Jesus has done for us. Ang pagpuyo nga dunay kaalam magkabalo sa unsa ang gibuhat ni Jesus para kanato. Maglakaw ta sa grasya nga lakaw ta unsa ang natabo dito sa cross. Kaya nga man, kung ang tao ay durante anang kamatuoran, mag-ataw-ataw siya. Amen. Duwas ba ko dili. Mag-ataw-ataw siya unsa ba ginanga kung destinasyon. Imperno langit, sabi, lupa langit, no? Itong mga bata na, langit ko, lupa ka. Diba? So, without knowing the word of Christ, mahimod na nga hawa at passing. Pero, to grow in grace meaning na atay husto nga pagsabot o pag-aninaw nga kita gipagamatyan ni Jesus. Amen. O kanto siya nga gihimo nakapamatarong, nakabalaan o nakapasaylo sa anong mga sala. Mawala nga, ang tao nga naglakaw sa grasya sa Diyos, dunay tinuod nga kasiguruhan. To grow in grace meaning secure ka, Lord. Whatever may come, Lord God, nakabalo ko nga ako dili ang bilin. Amen. Hindi po to pambula, hindi po to panghambog, kundi mali ka matuuran. O wala nang kamatuuran, ay mamulan ta. Amen? O wala ba si Jesus na banang sa cross? Mamuntang ko eh. Amen. Diyan nga Paul na, if Jesus has not been risen from the dead, therefore, we are hopeless. Diba? Pero ang tinuod, si Jesus nabanhaw ang namatay, o si katulog kaanday nabanhaw ang taong pagtinahimo nga, resibo lagi, kaya kita, yan ang gibayaran. Mga nga naatay, buhay nga paglaw mo na nga, ang paglagaw sa grasya sa Diyos. Hallelujah. To grow in grace, kung saman, naatay kasayuran sa gugma sa Diyos o kinsa siya para nato. Anang ikaduha is grasping or embracing the hope it brings, the joy, the peace,
and the security. Dili lang ikutob lang kayo magkabalo, kundi pag-embrace sa iyang gihimo sa kamatuoran. No? To embrace of the hope. Kaya bang laglakaw ka sa daan, nga nagay dalang ba to? Kung nairot, labayin mo. Di ba? Ano? Sa bulong. Kaya matalawag irot kaya, no? Ako na, no? Pag nairot sino, dalang ba to bunay? Nalagikutan. Kaya, magkinangsan, lagi ka ba to? Lagi ka bunay. Lahir na ng pida. Okay. You don't know what to do. Dagan lang ito. No? So, sama niya na, dapat i-embrace ang grasya si Diyos samtang na naglakaw din sa iyong grasya. Dala-dala natin ang kanyang biyaya at ang kanyang pag-ibig. Perfect love casted all fears. Verse 8. Sa verse 10. Nga ang hipit na guma nagawag ng sa tanang kahantok. No? So the hope, the joy, and the peace. Romans 15:13. Basa. Amen. Ano? Roma 15:13. Okay. Wala yung kusog na. Grabe. 15. Nga ang Diyos, praise. Roma 15:13. Hinaot ang Diyos sa paglaom, magapuno kaninyo sa tumang kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo. Aron nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magmadagayaon kamo sa paglaom. Amen. So I pray that God who gives you hope will keep you happy and full of peace as you believe in Him. May you overflow with hope through the power of the Holy Spirit. No? Ginaampo ni Paul nga siyang kita nagatuo ko niya o naga salag niya siya daw mapuno tas kalipay o kalinaw. So diha dahil sa pag-embrace sa grasya sa Diyos, nagay kalipay kalinaw. Duha na may pwede na embrace. Duha na ka partido i-embrace to. Either grasya or sa balaod. Amen. Embrace the law and you'll find yourself convicted. Amen. Duula ang balao, di ba? Saan ka the best? Focus ka. Amen. Sa balao embrace, gihimo limang tanan, still, dili pa ka perfect, dili pa ka qualified. Di ba? Di ba sa Old Covenant, Old Testament, when the law, ang balon may nagkahok, nabata sila sa Covenant sa law, balaod. Walay tao nga, nahimo nga qualified through obeying it sa Galatia, no? So, may embrace ka sa ni Mr. Law, yan na Mr. Law. Ni Mr. Law, dili ba ka
dili pa ka makaduol niya na anay. Oops. Mahata ni. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Uy, kulang pa. No? Ay taga ni Mr. Lo. Uy, managan. Ay, Mr. Lo, managan. Kapoy na. Oh, kulang mo yapon. Di ka nasabat. Stressful yung kaduol niya. Amen. Pero sa Mr. Grace, no, si Jesus Christ, andun sa kabilang sa grasya, wow. Muduol ka nga sama ka sa huligasan. Sa Mr. Low, sa balaod, muduol ka nga magulang nga, di ba Lord? Gihim unong tanan? Muduol ka nga nagay dala-dala nga pahambog, pride. Pero, kagabot sa grasya, muduol ka nga, humble ka. Lord, wala na ba ko nakahumantan sa mga buhaton? Lord, di na ba ko hindi? Lord, dili na ba ko kanaang Lord, dili ko amen, Lord. Dili ko takos ka muduolin, bro. Ibong gitawag ka. Binayasinuwan ni Mr. Grace. Wala pa kakahuman. Diba? Sa Luke 15, wala pa kakamang istorya. Gigan ko sa kakat ni Mr. Grace. Amen? Kapakit minawabi. Hallelujah. Wala pa yung kalahuman o ginig bangayo o dispensa, humility, giyakos na ka. I know, kulang ka pero tanggap kita. Amen. Yan po ang paglalakad sa grasya ng Diyos. Nga nakahibalot nga na Diyos ka ni dawat o mudawat na bisan din sa mata. And in grace, number 1, in grace, you can be you. Ikadahang ko rin to kin si Jess. Sige lang. Ikadahang ko rin to kin si Jess. Sige daw, gibasa ko. Bisaya. Ikadahang ko rin to kin si Jess. Ulit. Ulit na. Una ko doon. Una ko rin do. Ay, mali ang pabila ko. Sorry. Mali ang pabila eh. Oh. Apan pinagi sa grasya sa Diyos, mahimo ako ingnon niini o ang grasya na iyang gihatag kanako wala dayon makawang. Dabaw akong naghago kay sa ubang mga apostoles kini dili bunga sa akong pagpaningkamot kundi sa grasya sa Diyos nga aniha kanako. Okay. So, mali ang ballpen ako ha. Dili ako. Okay. So, but whatever I now is all because God poured out His grace on me. And I did that result for I have worked harder than all the other apostles, yet it wasn't I, but God who was working through His grace. Through me is grace. In grace you can be you. Dili ka makakinabuhay nga dili ka magmaskara at dabangan sa Diyos. Amen. Sa relihiyon ng huwag na ito naandan, dito, kargado ka maskara. Kargado ka pagpakaaron ingnon. Kaya lagi kay nagduo ko na ang Diyos
kailangan niya imong effort para ka dawaton. Kailangan niyo mo kining effort nga iyak kang duwason. Mo na nga kutong sa mahimo nimo bisan dili nimo batasan, sige na lang. Jugan habang puno ka sa pagkaaroin nun. Pero ang Diyos kailangan nimo. Yagi ba ba na nang nagpakaroin nun? Sa daan pa. Sa Kristan. No? I have to because I have to. Ako din mo ni bahat. Kailangan mong good. Kailangan mong good. No? Nya pagkapagsipan mo di bisa ba. Ano kayo? Pero ang tuyo di para lang na mag-overma o mas cards. Okay. May gini ko sa silahan nga. Kada linggo simba mo kay para naamoy reflection, yaman, lumahas sa pari. Dito ko. Butan kayo, no? Nari dito yun, ay, no? So, nagpagalan nila, ingnon lang, no? Then, usap pa, English ang nagwali, kadog ko eh. Yung Amerikano tulad sa naman, Amerikano ang kadahapon nga wali. Dito ko, di wala refleksyon. Amo ko kaya eh. Pag-aw mo di ka masa. Mas card, no? Pero, in grace, di ba ka lang naakay, nga naman para ka nang atong isingling na pagka-example. Di ba og nalagay suod or imong ginikanan? Og suod ka sa ginikanan ninyo o nimo o yung mga anak, both side o yung mga sawa, suod mo ng grabe yung banding, dili ni mo kailangan na magpaka-aron, wala kang itago sa imong ginikanan. Pero soy, kanang stricto ginikanan. Kanang grabe ka kanang grabe ka higpit, no? Well, naman sila maayo nga epektura. Sagaran, ang bata o ang anak kasama na mahimo nga una na ginatago noon. Kaduha, naasay mga hatred sa ginikanan. Pero pag ang imong ginikanan suod kayo mo, well, hindi mo kailangan pagka-hipokrito. Wala kay itago. And then, all your fears, imong problema, pwede ka makasulti niya. Pero kung ang ginikanan, pagani ka na pangayaw, ano sabi yan? Pagani na ka ng bata. No? Ang bata, ang anak mo lang ang papa, eh. Bagitag ka, istorya. May mo na ang anak, sumaro, na hatred. Unya, di na lang mo sulti, kay mo na. Unya, dili na mag-open. So, but in grace, kung suod na ka sa Ginoo, pwede na ka magkapawararay niya. Amen. Knowing ang Diyos, si Jesus, puno sa grasya, mamati siya nimo kung sa man imo mga yango mo o mga pag-antos. Dunggun mo mga sa pagambo ko sa bayan sa kanya. Nasa mamati. Dili siya sama sa ubang ginikanan nga dyan.
nager. Kanang makita ang imong sayop. Din. No? Nagmuduol ka. Mato siya. So, mga, you can be you. Diri simbahan. Di mo kailangan nga magbalat kayo. Amen. Di mo kailangan magmaska diri magmaskara ka. Para ingon nga maayo ka. In fact, diri sa simbahan, giisip ta mga saman, dili ta perfect. Mo na nga, ninda tuog Savior. Amen. Eh sa una mo, kung ano ang gining mindset is naman, ay simbahan is kailangan perfecto ang mga mulula, mga kanang mga balaan, mga as you can, magpakabalaan ka, kunuhay, kay simbahan na na. No? Yung isip siya, eh wala, pagkagapang na. Except pa din. Yeah, may batching, luhol-luhol. No? Pero good. No, makakita kuan. Uy! Simbolilig na. No? Simbolilig siya ka. Ha? No? Bagusan ko rin. Inutang kaya niya. Puno ko sa kinikuan. Ang mga tao nga nilakaw sa iyang grasya, amen, akseptado na kinaglan na atay mga apan diriya. Pero ang dapat na doon i-focus ang Diyos, taliwala nga natin mga apan, mga diferensya, gihiusa ta niya. Amen. Wala nga, dili business, ang ganibang pagkain man tayo na siya. So in grace, you can be you. Kaduha, in grace, you can serve out of joy. Diba? Yung sabi na, huwag kini grasya, wala ni masayang. Amen. So ang grasya na sa Diyos, dili makapatabulan sa paglagay. Hinoon, you can serve out of joy. Tungkol sa kalipay. Dili kayo nagpugos, dili kayo isug, dili kayo iguyod. Diyan nga, hinoon, mas labaw ko o naghago kay sa uban nga mga apostoles. Diba? Sa New Testament, almost 1/3 of the New Testament, si Paul ang writer. Wherein, our head siya. Compare sa Pedro, Mateo, oher siya. Pero, ang grasya sa Diyos, iyang gi-embrace, iyang gilakwan ang grasya sa Diyos, mas daghan siya nahimo kaysa ban. So meaning, ang grasya din sa Diyos, nga iyong gilakwan karon, nagtrabaho ka nga na ay kalipay, nagtrabaho ka nga na kay kinabang gibati nga Lord, dili ni ingon nga nagpa-impress kunimo. Amen. Dili ingon nga Lord, nagsige pa kog bagay na agi gusto nga kabuton, wala. Kundi ni nagtrabaho daw, nangalagad, sabi ko, Lord, hagpay lang ni mga gipanalay niya. Amen. So, ahamay gaan. Ahamay nindot ang nagtrabaho ka, nga naapay apas o nagtrabaho nga nagigugma. Ang hirap kaya noon, no? Nga magtrabaho ka, nga para mahimo ka nga pogi sa boss. Okay, di ba? Nga para ka top of the line, yan man, wala na, di ba? Mapasipsip, nga, mandaot sa uban, nga katrabaho, kailan gusto mo pa-promote. No? So, stressful, o nga, dili sa mayon. Kita dili
nag-serve the other joy. Amen. Kung magkasugo nga magkuha ka ng microphone. Kung magkasugo nga naning saan. Kung may naloko ninyo. Pero, gihimo na ninyo because you are in love sa Ginoo. Amen. Diba? Kaya po ang pastor sa grasya sa Diyos, ang pastor nga kinahang nagatuto sa grasya, dili stressful in terms sa pagsuko-suko. Amen. Kaya, walang nga, bukasan na nga maabot ninyo. Di na magkailang nga i-remind pa lagi, subukon pa, mandaran pa, o mga handlokon pa no. Lord, kabalok nga, through your grace, sila na may pusa, bukon, mga ng boss ilang ang ibatan. Pero ang pastor na nagdudok, balaod, sige lang paribahin, sige lang pakuan, stressful na. Kaysa matang suko niya, nga na, pagod, Domingo, kailangan, paribahin mo. Kailangan Domingo, na si verse na pwede, ibulan ninyo. Wait na may ipupag ninyo kay huwag mo na doon. Sa pastor, stress. Ito no, in grace mo ni, lastly, in grace, you are focused on being blessed rather than the negative things around you. Nabatid din ninyo nga mas ma-focus ka sa panalangin sa Diyos kaysa mga putang na negatibo sa palibot. Amen. Kaya bang ang grasya mo sa Diyos is nag-overflow mo na maputos na mo. Mo na nga, taliwala sa crisis sa kalibutan, dili ka titulogin, nakafocus ka sa panalangin sa saan sa Diyos. Yes, naa ka diya. Naa ka sa crisis, pero at the same time, gipandungan ka sa presensya sa Diyos. Amen. Naa ka sa Panginoon, Lord, mas nag-focus ko sa iyong bagay ikaw kaysa palibot na ko na nagkaunsa na. Di mo pansin ang negatibo sa paligid. Kundi nakafocus ka sa Diyos kung sumasaan. To grow in grace doesn't mean to gain more grace from God. Grace is infinite. It cannot be more, it cannot be less. Ang pagtubo sa grasya, di nila nagpasabog nga manigkaw para makagain, maka dugang paggrasya. Kaya nga, ang grasya is infinite. Why so cold? Dili sa mo iban, dili sa mo daghan. Amen. Ang grasya sa Diyos, infinite. Amen. Wala sa cold, parang nga di siya pwede mo decrease or increase. Grow in grace is to grow in the understanding of what Jesus did and to grow in appreciation of the grace we have been given. Ang pagtabo sa grasya sa Diyos, moni, ang pagsabot sa nahimo ni Kristo o ang pagtabo diha sa pagdayeg nga atong nadawat. Pagdayeg sa grasya nga mas damo nga paglagaw sa grasya, mas damo nga ma-appreciate na ang grasya sa Diyos. Amen. Mas damo Lord, pagkabuutan din niyo. Amen. Iba kasi yung naglagaw ka out sa grasya. Kaya nga man,
Instead na magtanaw ka sa Diyos, magtanaw ka sa problema. Amen? Maya nga, puro ka reklamo. Lord, sa manig na, oh, diba? Sa manig, Lord. Ha? Lord, wala naman niya mao. No? Mas na-focus ka sa kalimutan ng butang. Pag wala ka sa grasya. Pero, kung naa ka sa grasya sa Diyos, nagtubo ka sa grasya sa Diyos, o sa man, ang imong kanunay nga pag-appreciate is nakatubod para sino Lord. Taliwala sa problema, dalay ko ka Ginoo. Amen. Malay mga tao nga nagtubo sa grasya. Kaya bang, sa matang problema, imong ginapasalamatan, gihapon ang Ginoo. Pero kung naa ka nagpuyo sa balaod sa una, konting problema lang nga, wala ka mali. Wala, basin nakinahin mo. Basin takasal ako. Basin gi-course ako. At sama naanay mga negative things. Amen. Lord, malukoy ka. Para magkala ka. Lord, Dugnan ba nga ang pastor sa balaod niya? Hala ka. Nasagit ka no? Nagdi pastor? Ay, siguro ka nakahatot. Dugan na po. Nga ko lagi no. Mga diyan eh. Na may tambal may tatambal sa butika. Pastor mo, tayo sa mga lalo. So, in constant nga depression naman ako. Ang tao sige kamot nga matin ang grasya. Pero sa grasya sa Diyos, minsan man, mas makita nimo ang iyang kaanyag kaysa putang nga maot sa liputan. Amen. Mas makita nimo ang kaanyag sa Diyos kaysa maot nga kahintang sa iyong palino. Amen. Di ba kung ang balay sa una? Ano ba? Arang maot na. Amen. No? Kita na star. Kanya ang bongbong di kasandi kaya yung lapas ng gawas. Pero mas nakita na mo ang promise ng Lord na alang ini. Amen. Diba? Naay kini ang manifestation o naa ka naga-declare sa ngalan sa Diyos. Amen. Pero i-declare nga, ay, wala gini, walang budget lagi. Wag yun ito budget. No? Wag yun. No? So, to be more appreciative of for God. No? So, mahimot ang balinay ko. Kaya, to have more intimate relationship with Him and to know Him more, have our eyes focus on Him. Mahimot ang intimate nga suod niya o mahimot nga itong mga mata nagka-focus lang ng Jesus. Amen. Focus on Jesus. Yes. Nakay mahimo mali, focus ka kay Jesus. Nakay mahimo nga mga mabutang rin kayo, focus ka sa forgiveness. Dili ka focus imong self-modification. Self-modification, kaya lang you are trying to change. Ay, kailangan na ko din na sabihin siya kung gusto. Para mahimo ka again daw mo, no? Nya, yung manahimo, agoy kay na balik ka, Lord, na po. Balik yung
ang imuhang steps. The more ka magbalik-balik o modify, the more ka nga magkamali. No? The more ni i-try, bago kagaling mo, the more ka nga di mabago. Amen. Ito na di ba? Pero tuguti nga ang Diyos mabag o limig sa ulo. Amen. Kaya, hindi mo na kailangan mag-build ka o New Year. Yes, resolution. Yan. Karang di naging ko mamuan. Di naging ko mamalikas. Karon January 1, magsugod naging ko. Di na ko mamalikas. Di na ko mamantay tao. Enero 1, wow, very good. Talaga. Wala talagang nagawa. May sakit na mo. Very good. Magka-dos, okay yun, bro. As the days goes by, uy, naigamay. Uy, nindugang, uy. Abot sa Enero 30, nabalik po ko sa